Magandang buhay at magandang oras sa lahat ng ating mga ka-TH at sa mga bago pa lamang sa channel. Dito sa ating episode na ito, sa video na ito ay magugulat kayo sa katotohanan tungkol sa Amerika at sa pamilya na pinakamayaman sa buong mundo, ang tinatawag na Rothschild family. Ano ba ang kaugnayan nito sa ating Marcos Gold na nakalagak sa ibang bansa? Well, dito sa video ito ay malalaman natin ang lahat. So atin panoorin at pakinggan ng mabuti. Sit back and relax mga ka-TH. United States na nakakapitalize lahat ay magkaiba. Ang USA ay yung sovereign nation of the American people. Ang US naman or United States all capitalized ay isang korporasyon na nakabase sa District of Columbia o yung tinatawag na Washington DC. Ang Washington DC na ginawang kapitolyo ng Amerika ay hindi kapitolyo ng bansa kundi kapitolyo ito ng US Corporation. Ang US Corporation ay isang private entity na ang may-ari ay si Henry Rothschild. Kaya kung sinong presidente ng US Corporation, yun ang nasusunod at hindi yung presidente na iboboto ng mga American people. Nag-umpisang ma-hijack ng mga Rothschild ang American government noong nagkaroon ng American Civil War. Dahil bagsak ang ekonomiya ng USA, nag-offer ang Rothschild's family ng loan sa American government. At dahil hindi na makabayad ng utang ang Amerika sa kanila, ibinayad nila ang porsyon ng American soil na tinatawag ngayon bilang District of Columbia. Ang District of Columbia o mas kilala sa tawag na Washington DC ay hindi kasali sa 50 states ng Amerika. Ito ay isang sovereign land na nakalocate sa loob ng USA na ang namumuno ay ang mga Rothschild at hindi ang mga Amerikano. Grabe no, ang ang katotohanan tungkol sa Washington DC. Hindi pala yan kasama sa 50 states ng Amerika. At ang ugat o ang pinanggalingan ng mga Rothschild ay galing yan sa London, England. Kaya ang England talagang pinakamayaman na lugar na bansa noon. Kasi kahit dito sa Washington DC or Columbia District ay sila yung namumuno, ang Rothschild family. Hanggang ngayon ay merong 40 nations or 40 countries na merong kumpanya itong Rothschild. At meron silang mga tauhan na napakarami na nagmamanage nitong Rothschild company. Ito ay parang banking institution, financial, nagpapautang, kaya kinukontrol nila ang daigdig. At hindi lang natin gaanong naririnig ito kasi ito ay isang top secret ng Amerika. Kaya nga kapag may election, kung sinong presidente ang ibuboto ng Rothschild family, ayun talaga ang mananalo. Ang sabi ay si Biden ay ano daw yan? Yan bali ang binoto ng Rothschild family. Kaya natalo si Trump. Kaya sa susunod na eleksyon, kapag manalo si Trump ay swerte yan. Okay, patuloy tayo dito sa ating episode. Mapabawi kaya ni PBBM ang ating ginto na nakalagay diyan sa World Bank? Kasi ang namamahala niyan, ng mga ginto na yan, ay ang sinasabing makapangyarihan na pakayaman na tao sa buong mundo, wala nang iba, kundi itong Rothschild family sa tingin ko. Okay, patuloy tayo sa video. Pinalitan ang 1776 original USA Constitution ng 1871 Constitution pagkatapos pautangin ng Rothschild ang gobyerno ng Amerika after ng Civil War. Ang nangyari, hindi na original Constitution ang sinusunod ng Amerika kundi yung Constitution na at bylaws na ng United States Corporation na pangalan ng isang private corporation ng mga Rothschild na ipinangalan sa District of Columbia. In short, ang federal government ng Amerika at lahat ng mga sangay nito ay gumagalaw sa ilalim ng 1871 Constitution ng pribadong korporasyon ng mga Rothschild at hindi ng American people. Ito yung sinasabing deep state. Kaya nga kahit si Donald Trump ang binoto ng mga American people, si Biden ang pilit na ipinanalo ng federal government
nila dahil kailangan ng deep state ng isang puppet president para maipatupad ang agenda nila para sa mundo at makontrol nila ang Amerika at lahat ng mga bansa na umaasa sa Federal Reserve System. Ito palang federal government ng Amerika ay kakaiba talaga sa kanilang gobyerno. Kasi sa kayamanan, kung ating pag-usapan, di ba, ang mga nakabaon sa Pilipinas ay Federal Reserve Treasury, di ba? May nakalagay yan sa mga lapida na US Federal Government ang may-ari. Halimbawa, yung mga natagpuang milyon na tonelada na mga nickel, yun ay pag-aari ng US Federal Government. At may pagkakaiba pala yan. Tinatawag yan na deep state, yung estado na nakatago lang at nagkukontrol sa lahat. Grabe, no? Ang sikreto ng Amerika. Kaya nga, ang ating ginto ay baka nahawakan ng mga Rothschild. Kaya hindi makakawala, di ba? Kasi mga negosyante yan, kapag ilalabas ang gintong yan, ay baka mas mayaman pa tayo sa mga Rothschild. Kaya talagang hinahawakan yan at ang ilalabas lang daw dyan ay tanging mga interest lamang. Ibig sabihin, biktima rin ang American people ng mga Rothschild dahil ang kasalukuyan nilang smokescreen president ay ang puppet lang nila. Yan ang dahilan kaya grabe ang ginawa nilang paninira kay Donald Trump dahil hindi nila siya makontrol at kung nagpatuloy pa ang pag-upo ni Trump bilang presidente, siguradong maa-abolish na ang deep state at yung tinatawag na Federal Reserve System o yung pandaigdigang sistema ng central banking. Ang Federal Reserve System ay hindi property ng Amerika kundi ito ay property ng deep state or yung US corporation na nasa kapangyarihan ng mga Rothschild. Sila ang kumukontrol ng ekonomiya ng buong mundo dahil sila ang nag-iimprenta ng US dollar na isang fiat money na wala namang backup na gold or ginto. Ito ang dahilan kung bakit ang Russia, China, India at iba pang bansa ay gustong magtayo ng BRICS monetary system. Hindi dollars, BRICS. Ang gusto ng China at ng kaalyado nito na magiging pandaigdigang pera. Kasi ngayon ang dollars ang pandaigdigan eh. Ang problema pala diyan, wala talaga silang ginto na napakarami na i-back up sa amount ng printed money. Ibig sabihin, nagpiprint lang sila ng napakaraming pera, pero pala halimbawa, ang value na piniprint nila ay 100 trillion. Pero pala yung backup gold nila ay nasa 5 trillion lang. Ito ang mahirap kasi ang banking system ng buong mundo ay hawak pala ng Rothschild. At hindi natin yan alam. Imagine 40 countries all over the world ay mayroong kumpanya ito. At nagpapautang ito, nagkukontrol ito. Parang World Fund, ganyan. Hindi natin alam, baka yung World Bank at World Fund ay sa kanila pa rin yan. Kaya kontrolado talaga nila ang mga ginto. Ang ating ginto na ini-invest ni Ferdinand Marcos noon. Ibig sabihin, ibinabaon nila ang mga national governments na nakikipagkalakalan at nakikipagpalitan ng trade sa US dollar na wala namang gold backup kundi papel lang na anytime gusto nilang mag-imprenta ng papel na pera ay ipapautang nila ito. Out of thin air, magpiprint sila ng walang basihan or yung walang value na declared assets. Magagawa nila ito kahit hindi ito nakabase sa national treasury ng isang bansa. Ang mga private gold ng mga central banks at mga national governments ay inilalagay sa Federal Reserve Bank of New York para daw maging stable ang economy nila or para maiwasan ang pagmomonopolyo ng presyo ng mga pera ng ibang bansa at hindi malamangan ang dollar. Ibig sabihin, hindi nagagamit ang gold reserves ng isang bansa kahit pamayaman ito sa ginto dahil sa US dollar na isang fiat money lang ang umaandar sa buong ekonomiya ng buong mundo. Ayan, yan ang napakalaking pangunahing dahilan kung bakit walang epekto ang ating mga ginto na ini-invest dyan sa Amerika ng dating FM. Dahil dito sa dollars na kinukontrol ng Rothschild family. Minsan lang natin narinig ang apelidong yan kasi tinatago yan.
Ngayon, itong mga US dollar pala na ito, tinatawag lang ito na fiat money. Ang ibig sabihin ng fiat money ay parang ordinaryong papel lang, walang halaga. Sabi nga ni Karen Hughes, yung whistleblower ng Marcos Gold, na ang dollars daw ay pagdating ng panahon ay magiging toilet paper na lang sa dami. Ay magiging toilet paper na lang daw. Yun ang sabi ni Karen Hughes. Kasi ang Egypt nga ngayon ay nagipagkalakalan sa Amerika, pero ang gamit ay ginto na, hindi na yung dollar money. Kaya medyo takot dito, gulat ang Amerika. Kasi hindi na nila pwedeng bilhin ng papel ang mga langis galing sa Egypt, kundi gold certificate, yung papel na may backup talaga na totoong ginto. Kasi papunta na tayo sa ang trend ngayon in the future, mga 5 years from now, ay na tayo, gold monetary system. Yung ginto na talaga ang gagamitin. At kapag magprinta tayo ng ginto, ng pera, ay talagang totoong may backup na ginto na pinapakita, klarong-klaro. Katulad na ito noon nung pre-Spanish period pa. Mga 10th century, 9th century AD, ay gumagamit tayo ng pilancitos. Yung piloncitos ay maliliit na ginto na mayroong mga halaga. Halimbawa, bibili ka ng kalabaw. So ang piloncitos mo ay kasing laki ng tabliya. Kasing laki ng 1 peso. So pambili na 'yon ng kalabaw. Kung bibili ka ng 1 kilong bigas, ay kasing laki ng munggo ang piloncitos mo. Parang ganyan ang pera natin in the future. Kasi yung papel, wala talagang halaga ang papel. Papel lang yan. Kailangan ng totoong backup gold. Kaya kung gold ang pag-usapan, dapat ang mga pera ay gawa sa ginto. So yan na yung mangyayari in the future. Ang dala-dala natin ay talagang mga ginto na. At yung mga electronic money na yan, pakana pa rin yan ng mga Rothschild. Ang electronic money, walang backup na ginto yan. Walang backup na pera yan. Electronic lang yan, pwedeng ma-hack. Kaya yan ang pinapalabas ngayon na trend, yung electronic money. Katulad ng credit card, parang electronic na rin yan. In the future, mas worse pa ang mangyayari sa ating sistema sa monetary. Kapag kontrolado pa rin tayo nitong mga taong ito na nagkukontrol ng financing system sa buong mundo, ang Rothschild family. Kaya todo hadlang sila sa paglabas ng Marcos wealth dahil alam nila na ang mga ginto ni Marcos na kanyang inipon at sinecure para sa Pilipinas ay kayang gawing isang super global power nation ang ating bansa. Ayan. Kaya nga gano'n na lang kadesperado ang mga galamay ng mga Rothschild na ito tulad ng mainstream media, liberal party, showbiz industry, Vatican at mga bangko para siraan si Marcos at hadlangan ang kandidatura ni Bongbong Marcos. Dahil alam nila ang mangyayari kapag makabalik ang Marcos sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno. Dahil kayang bawiin ng Pilipinas ang mga gold deposits ni Marcos at kayang utusan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga bangko sa buong mundo na bayaran lahat ng mga interest or profits na kinita ng mga gold investments ni Marcos na nasa mahigit 170 bangko sa buong mundo. Wow, grabe kung mangyayari yun, no? Sa interest lang ng mga ginto at investment, 170 banks ay magbibigay ng interest kay Bongbong. Kapag talagang inaasikaso niya. Kaya hindi natin alam, baka inumpisahan niya na ito pag-asikaso at baka nakakuha na nga ito ng interest. Kasi bibili tayo ng 40 jet fighters sa Amerika, mga F-16. So merong halaga yun na nasa malapit sa 1 trillion pesos. Imagine 40 brand new jet fighters ang bibili natin. Saan tayo kukuha ng pera niyan? Di ba? Hindi ba kayo nagtaka mga katiyats? Sinong presidente noon ang bumili ng 40 jet fighters na brand new? Ang ating mga jet fighters ay donated lang yan noon. Di ba? Galing sa Amerika, nag-donate sila ng 2.
Mga helicopters natin, flying coffin, biglang bumagsak, patay yung mga piloto. Pero ngayon, bibili tayo ng bago. Saan galing ang pera niyan? Sabi ng Amerika, nagbigay daw sila ng bilyones sa Pilipinas. Hindi yun bigay. Yun ay bayad nila sa interest ng mga investment ni Marcos noon. At pinalabas lang yan na bigay. Hindi magbibigay ang Amerika ng pera. Binibinta nila ang kanilang produkto ng mga armas para lalong silang yayaman. Ganyan yan. Hindi kasi pwedeng sabihin na ito yung interest ng gold ni Marcos, ibabalik namin sa Pilipinas. Hindi pwedeng ganyan. Kasi magkagulo ang banking system sa entire world. Okay, patuloy tayo. Na binabanggit ni Imelda Marcos sa dokumentaryo sa kanya ni Mel Chanco. So kung makikita po ninyo, dahil sa talino ni Marcos, na ikalat niya ang 50% ng kanyang mga gold sa iba't ibang mga bangko, katulad ng central banks ng iba't ibang national governments, hindi lamang para pahiramin sila ng gold reserves, kundi para kumita ng interes ang mga gold investments na ito sa loob ng 30 years, 40 years, at 50 years. Time deposit na automatic na nagko-compound investment or nagko-compound interest after na mag-mature ng unang time deposit cycle nito. Alam yan ng United Nations, alam yan ng World Bank, IMF, at ang Federal Reserve Bank mismo. Sapagkat sila mismo ay may mga gold deposits si Marcos sa kanila. Pati ang British government ay nakikinabang sa gold deposit ni Marcos, lalo na ang Japan, China, Dubai, Saudi, India at mahigit 100 countries sa buong mundo. Ibig sabihin, sa interest pa lang ng mga kinita ng mga gold investments ni Marcos, na kailangang bayaran ng iba't ibang national governments, banks at ang mismong Fed or Federal Reserve Bank, World Bank, International Monetary Fund at maski mismo yung Bangko Sentral ng Pilipinas natin na dating Central Bank of the Philippines ay kaya nang gawing super world power ang bansang Pilipinas. Grabe. Kaya ang vision ni Marcos na bumalik ang lakas ng ating bansa bilang imperyong maharlika ay posible. Ang bansang Brunei Darussalam Ito, balikan natin to. Itong nabanggit or dito. Federal Reserve Bank, World Bank, International Monetary Fund, at maski mismo yung Bangko Sentral ng Pilipinas natin na dating Central Bank of the Philippines ay kaya nang gawing super world power ang bansang Pilipinas. Kaya ang vision ni Marcos na bumalik ang lakas ng ating bansa bilang imperyong maharlika ay posible. Ito. Narinig nyo ito yung imperyong maharlika? At bakit ginamit ni PBBM ngayon ang tinatawag na Maharlika Fund? Ginagamit niya yung word na Maharlika kasi interconnected yan sa mga vision ng kanyang ama na gawing superpower sa Asia ang Pilipinas. At ang ginagamit dito na kataga na word ay Maharlika. Kaya nga ako yung nagtaka, ang dami-dami namang pwedeng gamitin na di ba? Bakit Maharlika? Kasi nagpapahiwatig yan na pinagpatuloy na ngayon ni PBBM ang mga visions ng kanyang ama. At kahit man hindi lahat ng profit dyan ay kahit hindi niya ibigay sa pundo ng Pilipinas, kahit hindi niya i-spend ang interest ng mga gintong yon, ng mga investment na yon, kahit hindi lahat, basta't meron lang siyang i-share sa Pilipinas ay napakalaking tulong na yan. Diba? Sa kanila naman yung ginto. Pinagpaguran yun ng kanyang ama. Kasi genius. Kaya napakaswerte ng Pilipinas. Lalo na kapag talagang gagamitin ni Bongbong Marcos ang kahit 70% ng lahat ng interest ay ilalagay niya sa proyekto para sa modernisasyon ng Pilipinas. Para magiging superpower ito at mabayaran taon-taon ang bawat utang. Yan ang maganda. Hindi naman pwedeng wala nang gagamitin si Bongbong doon, di ba? Siyempre, 20% doon ay sa kanya na yun at sa kanyang pamilya. Pero yung 70-80% ay dapat mapunta ang wealth for humanity sa bansa natin. At maraming nagsasabi na bakit hindi pamimigay sa mga tao. Yan ay utak yan ng pag-iisip yan ng isang bata. Hindi yan ibibigay sa bawat tao. Dahil magkagulo nga. Imagine, bibigay mo ang lagi-laging halaga. Katulad ngayon, bibili tayo ng 40 jets.
bibili tayo ng submarino, saan tayo kukuha niyan ng pera? So doon sa World Bank, sa International Monetary Fund. Lahat yan ay merong investment si Marcos, kaya pwedeng doon kukuha at sasabihin lang na umutang tayo para hindi malaman na talagang totoo ang mga gintong yan. Okay, patuloy tayo. Ang bansang Brunei Darussalam ay isang maliit na bansa lang sa Borneo Island sa Indonesia, pero ang kanilang sultan na si Bolkiah ay tinaguri ang isa sa pinakamayaman sa buong mundo at nirerespeto dahil sa control nila ang ancient gold reserves nila. Yan ang pangitain ni Marcos, kaya inilunsad niya ang kilusang bagong lipunan. Ang KBL o yung tinatawag na New Society ay ang nationalistic counter-response ni Marcos laban sa communism. Ang layunin ng communism ay ipailalim ang gobyerno ng Pilipinas sa one world government na kontrolado ng mga elites. Pero ang purpose ni Marcos sa kanyang New Society ay upang gawing superpower nation ang bansang Pilipinas sa ilalim ng pangalang Maharlika. Maharlika is a Sanskrit word na ang ibig sabihin ay wealth, liberty, and honor. Ayan, paulit-ulit yung word na Maharlika, di ba? So, ilang buwan lang yung nakaraan, di ba, ay pinirmahan ni Presidente Marcos ang Republic Act number 11954. 11954 Republic Act yan. At yan ang Maharlika Fund. At saan ba tayo kukuha ng pera sa Maharlika Fund? Kukuha tayo sa mga excess budget ng lahat ng financial branch of the government. Example, yung GSIS, Pag-ibig, at iba pang mga sangay. Kasama na dyan ang PAGCOR. Kasi ang PAGCOR, napakaraming pera dyan. Kukuha tayo dyan ng excess. At yung mga projects sa katulad ng DPWH na mayroong sobra, kukunin din yan at ilalagay yan sa Maharlika Fund. Ngayon, hindi lang ganyan. Lalagyan din ni BBM ng interest ng mga ginto natin galing sa ibang bansa. Lalagyan din yung Maharlika Fund at yun ang gagamitin. In the future, near from now, mga 2 years, 3 years, ay hindi na tayo mangungutang para sa mga proyekto. Wala na ng utang ang Pilipinas sa taon-taon. Taon-taon kasi ay trilyon-trilyon ng utang natin dahil sa mga project na yan, lalo na sa paggawa ng mga highways. Yan naman kasi ang diyan makakurakot ang mga ang mga senador, gobernador sa paggawa niyang mga highways na yan. Kasi bilyon-bilyon ang gastos diyan. Kaya palagi talaga tayo nangungutang. Ngayon kapag mag-umpisa na ang Maharlika Fund na yan, at meron ng pundo, ay hindi na tayo mangungutang. At galit at takot ang mga kurakot na mga sa gobyerno. Yung katulad na lamang kay BP Sara, ang lagi-lagi ng budget niya. Ngayong kini-question kung saan niya ginagamit. Imagine, araw-araw gumagastos para si Sara sa kanyang budget ng around 16 million pesos. Sa kada araw yun Kaya kasi nilustay niya lahat ang nasa 125 million sa 11 days lang. Yun ang issue ngayon sa Senado. Ako binoto ko yung mga Duterte na yan. Die hard ako noon sa Duterte. Okay, so tapusin na natin ang video ito. Napakaganda ng video na ito kasi dito naisisiwalat ang sikreto talaga kung sinong naghahawak ng ating ginto. Ito yung sinabi ni Marcos noon na ang kanyang ginto ay nakalagay sa blind trust. Hindi magagalaw at merong itong time na binigay, 50 years bago maklaim. So, bago makuha. At ang mga kuha niyan ay ang beneficiaryo. At walang iba kundi si PBBM. Kaya hintay-hintay lang tayo sa kapag aangat ang Pilipinas at hindi na tayo mangungutang, yan na yung sinyalis. Yan na yung sinyalis na ginagamit na ang Wealth for Humanity. Okay, so tapusin na natin ang video. Yan ang plano ni Marcos noon, kaya bumuo rin siya ng alyansa ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sa pamamagitan ng mga gold investments ni Marcos na ipinahiram sa mga national governments, at the same time ay nagsisilbing investments din ni Marcos para sa future ng Pilipinas, kayang pasunurin ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat ng mga bansa para labanan ang mga elite na itayo ang kanilang one world government at ang kanilang one world currency.
Kaya huwag tayong papayag na tuluyan tayong makontrol ng mga elitista at maging alipin na lang nila habang buhay. This nation can be great again. Tama. Asahan po ninyo, tayo po lahat ay babangon muli. Sama-sama po tayong babangon muli. Ayan, sama-sama tayong babangon, mga kababayan. At hanggang sa muli, kapag nagustuhan nyo at nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutan mag-subscribe. At ako'y magpaalam na, God bless the Philippines and God bless the people.